Hallelujah. Okay, samahan niyo ako sa pagbasa sa oras nito sa 2 Timothy chapter 2, verses 1 hanggang 10. Medyo madami, ngunit bear with me. Hallelujah sa pagbabasa sa Tagalog. Ang sabi dito, kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay pagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. By the way, si Apostol Pablo ay nagsasalita o nagsusulat patungkol kay Timoteo na kanyang gawin ang gawaing kanyang dapat gawin, katulad ng pagbabahagi ng mga salita ng Diyos, salita ng Panginoon na narinig niya kay Apostol Pablo na kung saan ipinagkatiwala sa kanya at humanap din daw siya ng mga mapagkakatiwalaang tao na kung saan kapag pinaghayagan mo sila, sila rin naman ay maghahayag sa iba. I hope nasusundan ninyo. Hallelujah. Sa verse 3, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kaniyang pinuno. I hope na iintindihan natin ang pagiging isang kawal ni Kristo. Ang kaniyang desire, ang kaniyang nais, bigyan ng kaluguran ang nangunguna sa kanya. Ang pinuno, ruler, captain, or sabihin natin na superior ng isang sundalo. Hindi maaring gantipalaan ang isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa alituntunin. Ang magsasaka, nagtatrabaho mabuti, siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Sa verse 7, dito si Apostol Pablo, nag-cite siya ng tatlo. Isa soldier, isang athlete, at yung pangatlo ay yung magsasaka. Ngunit all in all, ang sinabi dito sa verse 7, isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Bakit sinasabi ni Apostol Pablo to kay Timoteo? And I do believe, hindi lang ito ina-address kay Timoteo, kundi ito rin ay ina-address sa bawat isa sa atin, mga brothers and sisters. Isipin natin kung bakit ito sinabi ni Apostol Pablo, maging mabuting kawal tayo ni Kristo. Sino ba dito gusto maging kawal ni Kristo? Yes, amen. O mamaya makikita nyo ano ang ibig sabihin ng kawal ni Kristo. Hallelujah. Sabi sa verse 8, alalahanin mo si Jesucristo na muling binuhay at nagmula sa angkan ni David ayon sa magandang balitang ipinapangaral ko. Ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkagapos na parang isang kriminal. Subalit, hindi kailanman maigagapos ang salita ng Diyos. Hallelujah. Again, ulitin ko ang verse 8 and verse 9. Hallelujah. Ang ipinapangaral ni Apostol Pablo si Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagbuhay magmuli. This is the gospel. Amen? This is the good news. Hallelujah. Kaya roon, pinapangaral niya, doon siya inuusig, doon siya nagdurusa, doon siya naghihirap. Dahilan kanyang ipinapangaral ang gospel. Now, makikita natin na good soldier. Ang good soldier ay ipinapangaral ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos, a good news, a gospel. Yan ang isang mapagkakakilanlan sa mabuting soldiers. Now, paka-isipin natin ang mga ito. Tayo rin ba ay nangangaral ng salita ng Panginoon? Tayo ba ay nagbabahagi ng kanyang mga salita? Tayo ba ay nagbabahagi ng gospel sa mga tao? That is the question. That is the reason sinabi ito ni Apostol Pablo, paka-isipin niyo ito. At ang verse 10, napakainam, tinis ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang kaluwalhatian mula kay Kristo Jesus.
Can you imagine? Therefore, I endure all things for the elect's sake, that may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Nauunawaan niyo po ba ang sinabi ni Apostol Pablo dito? Lahat ng mga bagay na yun ay kanyang ginawa dahilan sa pagmamahal niya sa elect, sa pinili ng ating Diyos. Pinili pa bago itatag ang sanlibutan. Hindi natin alam kung sino ang mga pinili. Pero for the elect's sake, sa kanyang puso, iniisip niya, baka marahil sa isang lugar na ito, I'm paraphrasing baka sa isang lugar na ito, merong mananampalataya, merong binhi ng Diyos. Hindi yun mapupukaw hanggat hindi ito ay tinatawag o hindi ito sinasabihan ng mga salita ng Diyos. Remember, yung mga nagapos, hallelujah, ng kaaway, ng bondage ng sanglibutan. Sometimes, pwede natin itong itinitipot darawan ng isang iglet na nandoon sa kawan ng mga manok. Hindi maintindihan ng iglet sapagkat yung kinakain ng manok ay hindi niya naturalesa, kinakain ng uod. Hindi niya kayang nguyain. Ngunit dahilan nandun siya sa kalagayan na kasama ang mga manok, pinili niyang maging katulad ng manok. Pero the very time na narinig niya ang sigaw ng Mother Eagle, hallelujah, pwede ko sabihin, the very time na narinig ng isang tao na ito na may binhi ng Diyos, ang salita ng Diyos, he heard the scream, the message. Ang eagle na to ay nag-respond. Ang tao nito ay nag-respond. At sabi ni Apostol Pablo, alang-alang dahilan sa isang elect. Hallelujah. Tiniis ko ang lahat ng paghihirap. Ang ginagawa niya, continuing kanyang ipinapangaral ang salita ng Panginoon. At tinuturo niya ito kay Apostol Pablo. At ang sabi dito, it is the promises. Totoo ang kasabihang ito. Kung tayo'y namatay na kasama ni Hesus Kristo, mabubuhay din naman tayong kasama niya. Amen? Kung tayo'y nagtiis sa hirap sa mundong ito, maghahari din naman tayong kapiling niya. Amen? Kapag itinakwil natin siya, oh my goodness, itatakwil ka rin niya. Kung tayo man ay hindi tapat na siya ay hindi nasumpungan tapat, siya ay mananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Now, himay-himayin natin ang ating binasa sa umagang ito. Ang aking title, A Good Soldier of Christ Jesus. Ang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Kung bakit ko ito napili, sapagkat may kinalaman ito sa unang ating itinakel about the power of yes to the Lord. Bakit? Sapagkat ang attribute, ang isang identity ng isang kawal, ang kanya laging sinasabi, obey first before complain. Yan ang naisink in sa kanilang kaisipan, sa kanilang puso, na huwag magreklamo, kung hindi, sumunod. One attribute na pagkakanila ng isang soldiers. Well, kahit ang soldiers, hindi niya alam kung saan siya paroroon, basta sinugo siya ng kaniyang pinuno roon. Oh my! Ang kanyang sasabihin lamang, yes, master. Yes, captain. And that is the reason, ang aking pinaghugutan ito doon sa the power of yes to the Lord. Hallelujah. Ngunit, alam niyo ba na merong mga tawag nito ng mga, sabihin natin quotation, or pwede natin ikabit doon sa obey first before complain, ay meron din ng mga quotation ang mga soldiers, ang sabi dito ni MacArthur. A good soldier, whether he leads a platoon or an army, is expected to look backward as well as forward. But he must think only forward. Ang soldiers pala, although na tumitingin yan sa likod, ngunit ang kanyang attitude ay always forward. Always go on. Hallelujah. Because the very time na siya'y huminto,
the very time na siya ay magagapi ng kaaway. At ang attitude ng isang soldiers ay pasulong. Hallelujah. Isa pang bagay na magandang pakaisip-isipin natin. The true soldiers fights not because he hates what is in the front of him, but because he loves what is behind him. That is the true soldiers. That is the attitude of true soldiers. Hindi niya gusto na pumatay, hindi niya gusto na ibigay ang buhay niya sa labanan sapagkat gusto niyang gawin ang pumatay. No, sir. Ang gusto ng isang soldier ay maprotektahan niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Sapagkat iniisip niya, nakasalalay sa kanya kapag siya ay nagapi. Ang susunod na gagapiin ng kaaway ang kanyang mga mahal sa buhay. And that is the reason ang good soldiers, hallelujah, ang kanyang iniisip, ang inspirasyon na tumutulak sa kanya kung bakit siya nagbubuwis ng buhay dahilan alang-alang sa kanyang mga mahal sa buhay. Humahanga ako habang aking binabasa ang mga ito sa mga soldiers, sa mga police dito sa ating bansa. Well, alam natin na merong good at merong bad soldiers, ngunit humahanga ako sa mga good soldiers. Nagagawa nilang iiwan ang kanilang pamilya, alang-alang sa serbisyo na kanilang sinumpaan, alang-alang sa kanilang bayan, alang-alang sa kanilang bansang pinaglilingkuran. I hope na hindi lamang sa ganong mentality ang ating iniisip sa ngayon, kundi ang ating mga iniisip as a spiritual soldier of Christ, ang iniisip natin ang ating mga mahal sa buhay na nasa ating likuran. Sapagkat kung hindi natin to gagawin, lumaban, ang kaaway ay ide-devour ka at ide-devour din ang iyong mga mahal sa buhay. Kung meron mang isang magpoprotekta sa iyong mga mahal sa buhay na hindi pa nakatanggap sa Panginoon, ay ikaw iyon na nakatanggap sa Panginoon. The very time na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, hallelujah, ikaw ay nakipag-away sa kaaway. Nakipag-war ka ngayon sa kaaway. Dahilan kumampi ka sa kaliwanagan. Ngayon, kaaway ka ng kadiliman. Asahan mo, ang iyong buhay ay punong-puno ng battles. Mula una pa man, in the Old Testament hanggang sa Revelation, laging may labanan. Hindi yan mawawala, brothers and sisters. And that is the reason na mga kapwa natin mananampalataya, hallelujah, wag na kayong matakot na maging soldiers of Christ. Dahilan wala kayong choice. It's either life or death. Sabi ng mga sundalong Hapones, kung wala nang laban, edi magpakamatay na lang. That's why ang ginagawa nila, they are suicidal. Ganon din naman. At least lumaban hanggang sa kamatayan. Hindi rin ba ganyan ang ating mga heroes of faith? Lumaban hanggang sa kamatayan. Si Apostol Pablo, nagsabi niyan, I fight the good fight, or I have fought the good fight of faith. I kept the faith. Hindi niya hinayaan ang pananampalataya na ito ay magapi, bagkus ito ay manalo-manaig. Hallelujah. Now, last na quotation na sinasabi sa mga soldiers, being a soldier is more than courage. It's sacrificing yourself for something greater than yourself. So, kung iisipin natin, kailangan sa ating kaisipan ay ating maisettle na ito. Kaya ba nating i-sacrifice ang ating buhay dahilan merong mas tanyag sa ating buhay? Dahil merong mas importante sa ating buhay. Hallelujah. Sabihin ko na sa inyo, sino bang pinaka-importante sa inyong buhay? Ang inyong mga mahal sa buhay? Ang inyong asawa? Ngunit ang sasabihin ko sa inyo, ang pinaka-greater than yourself is ang ating Panginoong Yesus Kristo. Kung ang Panginoon nga ibinigay ang kanyang buhay alang-alang sa atin, how much more kaya ang bawat isa sa atin? Ating ibigay din ang ating buhay sa Kanya. Tayo makipag-away o tayo maging sundalo
ni Kristo. That is the reason ng ating title, The Good Soldier of Christ Jesus. Handa niyo bang ibuwis ang inyong buhay alang-alang sa ating Panginoon? Oh, hallelujah. He gave us a good example. And that is the reason kaya nating ibigay ang ating buhay sa Kanya. The reason kaya tayo ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo at ang ating dating buhay ay namatay na. At ngayon ay mayroong panibagong buhay na kay Kristo. Unang-una yan, tinanggihan ninyo ang inyong sarili. At pinili ang buhay na kay Kristo. Hallelujah. Now, ating bibigyan diin ng mga kaisipan na yan, ng mga sabihin natin ng mga quotation or attributes ng isang good soldier. Now, sabi dito, a good soldier only thinks forward. Yes. And that is the reason, ang pagpapatuloy ay hindi lamang paglakad ng dire-diretso, ngunit meron isang tinatawag na pagpapatuloy ay yung legacy. What do you mean legacy? Siguro magbibigay ako ng kaisipan. Ang mga Muslim, bakit kaya ang kanilang mga katuruan ay nagpapatuloy? Dahilan, itinuturo nila ito sa next generation. Gayon din, ang mga kawal ni Kristo. Kung bakit nagpapatuloy ang mga aral ni Kristo. Tandaan natin ang 2 Timothy chapter 2 verse 2. You have heard me teach publicly. You should teach to others. Share these teachings with the people you can trust. Then they will be able to teach others these same things. In order ang aral ni Kristo ay magpatuloy, ang bawat isa sa atin ay dapat maging tagapagturo at ituturo natin sa ating mga mahal sa buhay kung sino man ang pwede natin pagkatiwalaan ng salita ng Diyos na siyang magpapatuloy. Si Apostol Pablo, ganun ang kanyang mentality, mamatay man ako sa labanan, spiritual na ito, at least na ipasa ko ang lahat ng katuruan ng binigay ng kapahayagan ng ating Panginoon sa akin at ibinigay ko kay Timoteo. Yan ang security na ang aral ay magpapatuloy. Sabi dito, sa next quotation, a soldier of Christ is well-oriented what will happen or experience to him. Aware ba tayo ang mangyayari sa isang soldier? Alam niyo po ba ang isang soldier, ang kanyang mentality kapag siya'y lumabas at sinugo sa isang lugar, ang iniisip niya, ako'y makikipagdigma, ang aking buhay ay ibibigay alang-alang sa aking bansa na minamahal. Ang iniisip niya, nandoon sa kaisipan na siya'y magsasuffer, na siya ay mamamatay. I remember isang kwento sa isang mangangaral na pumunta ng China. Nilid siya ng Panginoon na mangaral sa China at alam natin napakahigpit ang gobyerno ng China kapag ang tinuturo ay against sa kanilang relihiyon o sa kanilang belief. At ang sabi ng isang kawal ni Kristo, ang sabi ng mga ngaral nito, pag sinugo ako doon sa isang lugar upang ipangaral ang salita ng Diyos, iniisip ko na yun ang huling-huling oras, araw ko na ipapangaral ko ang salita ni Kristo. Sapagkat alam natin, ang kaparusahan, kamatayan. Where sa kanyang kaisipan, alam niya na ang mangyayari sa kanya. And that is the reason, sabi dito ni Apostol Pablo, a good soldier of Christ, accept your share of the troubles we have. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Hesus Kristo. Pag sinabing hirap, parang ayaw natin yan. Pero alam nyo ba, dalawa lang naman yan. Kung ayaw mo ng hirap, ay huwag mong tanggapin ang Panginoon. Dahil on the very time na tinanggap mo ang Panginoon, meron niyang pakikipag-away sa kaaway. Meron niyang war sa kaaway.
Hallelujah. Tandaan natin, hallelujah, ang kaniyang sinabi kay Timoteo. Because I tell that message, now I am suffering and even bound with chains like someone who has really done wrong. Alam niyo ba nangyari kay Apostol Pablo? Nandun sa kulungan, nakatali ang kaniyang paa at ang kanyang kamay. Meron tanikala dahilan sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Pero ang sabi niya, but God's message is not bound. Ang mensahe ng Panginoon ay hindi mapipigilan, hindi matatalian. Kailangan niya ay magpatuloy. Hallelujah. Ngayon ba, kayo rin ba ay gusto niyo mangyari ang bagay na yan? Well, kung ako tatanungin, parang ayoko. Pero dahilan sa pangako ng Panginoon, well, gagustuhin ko. Kasi wala ka namang choice, brothers and sisters. Ang sabi dito ni Jesus, remember what I told you, John 15 verse 20. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. At ang sabi niya, John chapter 16 verse 33, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Hallelujah. Ayun naman pala. Hindi kanya hahayaang ikaw lang ang nakikipaglabanan. Meron na siyang pinatunayan na kanyang pinanagumpayan ang labanan na ito. And that is the reason, kapag tayo ay naging soldiers ni Kristo, hindi lamang ikaw ang nakikipagbaka, kundi kasama mo si Kristo. Hallelujah. Kapag kasama mo si Kristo, ang sabi ng ating Panginoon, hallelujah, that in me you might have peace. May tunay tayong kapayapaan. Totoo po ba yan? Hallelujah, sapagkat ang ating Panginoon ay meron ng pinatunayan. So, anong gagawin ng mga mananampalataya ni Kristo? Well, ang kailangan lang ay magpatianod sa kalooban niya. Sapagkat ang laban na ito ay hindi sa iyo, kundi laban ng ating Panginoon. Hallelujah. You are just a vessel na gagamitin ng Panginoon upang ang labanan ay magkaroon ng siguradong panalo. Hallelujah. And I do believe, alam natin ang mga mangyayari. And that is why, brothers and sisters, meron tayong mga mararanasang labanan sa ating buhay. As an attitude of a soldier, what you're always saying is, yes to the Lord. Hallelujah. Kapag ikaw ay inakay niya, you always say, yes to the Lord. Sapagkat kung hindi ka nag-yes, ang kabaligtaran niyan ay kapahamakan. That is the reason ating ipinakita noon na merong nag-oppose sa kalooban ng Panginoon at siya ay si Zakaria, and that is the reason siya ay napipi. Pero ayaw natin yon. Ang gusto natin, tayo ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon, makipagbigay sa Kanya ng kaluwalhatian, ng glory, ng honor. Di ba yun naman ang dinidesign ng bawat isa sa atin? I-honor natin ng Diyos, i-glorify natin ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Again, sa pangatlong quotation, ang sabi dito, a good soldier always want to please his master or commanding officer. Being a soldier is more than courage. Well, yun ang attitude ng isang soldiers. And that is the reason ang kaniyang nagiging kaisipan, mentality, paano kuya mabibigyan ng kaluguran ang aking pinuno. Si Jesus, yan ang sabi niya sa John chapter 8, verse 28 hanggang 29. Sabi niya dito sa 29 na lang to save time. John chapter 8, verse 29. And the one who sent me is with me. He is not left me alone, for I always do what is pleasing to Him. Aha, yun pala.
Oh, hallelujah. The one who sent me is with me. Ang Panginoon ay parating sa iyo kung ang iyong attitude, hallelujah, sa Kanya ay iyong ginugusto ang kagustuhan niya. Iyong pinipili ang kalooban niya. Because I always do what pleases Him. So He has not left me alone. Sometimes sa ating buhay Kristiyano, piling natin tayo nag-iisa at walang kasama. Maybe because hindi tayo sumasang-ayon sa Kanyang kalooban. Sometimes nakakaranas tayo ng mga depression. Sometimes nakakaranas tayo ng sabihin natin na anxiety or hirap sa ating buhay. Maybe because hindi natin pinipili ang kagustuhan niya. Pero the very time na ating sinusunod ang Kanyang kalooban, He will please. At pangalawa, He will never leave you alone. Hallelujah. Hallelujah. Oh, brothers and sisters, may mga binubuksang mga susi sa ating buhay. Hallelujah. Upang tayo ay mapanatiling mananagumpay sa huling panahong ito. And one thing natin kanina binigyan din na gusto ko itong i-emphasize, the true soldier fights not because he hates what is in front of him, but because he loves what is behind him. Siguro ito ang magpupush sa bawat isa sa atin kung bakit tayo dapat makipagbaka ng tamang pakikipagbaka na kasama ni Kristo. Dahil meron tayong sa ating mga likuran, mga mahal sa buhay na nangangailangan din naman. Hallelujah. And that is why, kahit na isang sabihin natin ang pinakamahinang soldiers, pero kapag ang sabihin natin ang nakataya, ang mga mahal niya sa buhay, kahit na payat-payating soldiers yan, gagawin ng lahat upang mapagtagumpayan lamang ang battle at hindi mapahamak ang kanyang mahal sa buhay. Oh my! Kung naunawaan niyo ito, kung bakit si Apostol Pablo gayon na lamang ang kanyang pagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Dahil alam niya, merong mga bawat isa sa atin na nangangailangan. Hallelujah. Kundi dahilan sa mga heroes of faith, siguro marahil ang bawat isa sa atin na hindi nakakatayo. Ngunit salamat sa may mga sa mga mananampalataya na naging, sabihin natin, tapat, hallelujah, being as soldiers na nakipagbaka, hallelujah, alang-alang sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Well, cannot imagine ang buhay ni Apostol Pablo. Maganda ang buhay ni Apostol Pablo, brothers and sisters. Pero alam niyo ba, kanyang tinanggihan ang kanyang sariling kagustuhan. Hallelujah. Alang-alang sa ministeryo na inilagay ng Diyos sa kanya. Being isang soldier of Christ. Siguro basahin natin ang Acts chapter 20, verse 24. The Apostle Paul expresses his unwavering commitment to the gospel of grace. He considered his life of no value except to finish his course and complete the ministry he has received from the Lord Jesus. The task of testifying to the good news of God's grace. Hallelujah. Acts chapter 20, verse 24. Can you imagine? Sapagkat, ang mindset ni Apostol Pablo, ako'y walang anuman. Merong maraming mga kaluluwa na nangangailangan higit pa sa akin. Kung ang ating kaisipan, ating laging iniisip, hindi lang tayo, papani sila. Kung gano'n na magiging kaisipan natin, well, ang bawat isa siguro sa atin ay magpupursige na gawin ang katulad ng ganito. This is the good soldier of Christ. Akala natin ang good soldiers of Christ is ibubuwis lamang ang kanyang buhay, ngunit merong purpose, may layunin sa buhay. Ang layunin niya sa buhay is spread the good news, is spread the gospel of Christ. Well, of course, kailangan mo nang makita sa iyong buhay yan, sapagkat hindi ka paniniwalaan kung ang iyong buhay ay taliwas doon sa iyong ipinapangaral. Kaya sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, mag-ingat ka sa iyong itinuturo.
Dapat yan ay dapat sa iyo muna mahayag bago maituro. Sapagkat kapag iyong ginanapang bagay na yan, maliligtas ka, pati ang mga kaluluwa, ang mga mananampalataya o mga tao na makikinig sa iyo. So hindi biro ang pagiging soldiers of Christ. Well, being a soldier, meron niya mga training. Hindi ka basta-basta isusugod ng iyong master nang wala kang alam sa digmaan. Sapagkat kapag sinugod ka nang wala kang alam sa digmaan, panigurado, ikaw ang unang-unang mamamatay or baka ikaw ang unang tumakbo pabalik sa kampo. And that is the reason meron silang mga training. Ang training ng mga soldiers ay different sa training ng mga athletes. Alam niyo po, meron pong fun run, 50 kilometers straight, at merong reward doon sa unang makakatapos ng 50 kilometers sa takbuhan. Guess what kung sinong nanalo? Soldiers. Maraming mga atleta na nag-train. Sabihin natin, basketball player, marathon, mga swimmers. Lahat yan is nag-train din naman. Ngunit alam nyo ba kung sinong nanalo doon sa isang 50 kilometers fun run? Isang sundalo. Bakit? Oh my. Kung nag-train sila ng 8 hours a day, 12 hours a day, ang sundalo, nagtitraining sila 24 hours a day. There were times in their life na natutulog sila, bigla silang gigisingin at bubuhusan ng malalamig na tubig at pag sisipain, tapos pupukpukin ng baril sa tiyan, susuntukin sa muka, sisipain, bubugbugin. Madaling araw. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto pa rin maraming mga tao na gusto maging soldiers kapag ganito ang ginagawa sa kampo. Alam ko yan sapagkat yung aking pinsan, gusto niyang magpulis. Nung nakita niya at naranasan niya ang training ng pagiging isang pulis, nag-awol. Nung binigyan sila ng pagkakataon na makalabas ng kampo, hindi na bumalik ng kampo. Bakit ikaw ay graduate ka ng ganitong kurso? Gusto mo magkaroon ng sabihin natin ng posisyon? Kaya siya pumasok ng pagkapulis. Pero nung naranasan niya, yung hirap, siya ay nag-awol. Tumakas sa kampo. Pumunta sa bahay namin at sinaysay ang pangyayari. Dating mataba, nung lumabas sa kampo, payat. Pero hindi naintindihan ng pinsan ko kung bakit ginagawa sa kanila ang bagay na yun. Pero iisipin natin, bakit meron pa rin mga sundalo, meron pa rin mga kapulisan na nanatili doon sa kampo? Because their mind is set. Nakasalalay sa kanila ang buhay ng mga mahal nila sa buhay. Nakasalalay sa kanila ang bansa na kanilang pinaglilingkuran. Ganyan ang mentality ng mga soldiers. At sasabihin nila, bakit ka nakakatagal sa ganyan? Bakit ikaw pinahihirapan? Bakit ikaw hindi na lamang magawol na katulad ng iba? Sasabihin ng pulis, sasabihin ng soldiers, ng aking narinig ito, na-struck ang aking puso. Sabi nila, ginagawa nila ang pinakamainam para sa amin. Papaanong mainam yon na ikaw ay bugbugin, na ikaw ay gulpihin? Alam mo kung bakit? Sabi ng ang mentality ng true soldiers, sabi niya, sapagkat pagdating ng tunay na digmaan, tunay na gera, hindi ako walang alam sa labanan. Kung itorture ako, hindi ko ikahihiya ang bansa ko. Hindi ko isusuplong ang aking mga kakampi. Yan ang mentality ng soldiers. They were trained para sa ganong kalagayan na sila'y mamatay alang-alang sa kanilang bansang pinaglilingkuran. Kaya ako'y humahanga sa mga totoong soldiers. At mas lalo na humahanga sa soldiers of Christ. Sapagkat hindi tayo nakikipagbaka dito, flesh and blood. Ang ating pakikipagbaka is spirit. It is life and death in spirit. At si Apostol Pablo, gusto kong bigay ulit ang sabi niya, he considered himself, his life of no value. Can you imagine? Except to finish his course and complete the ministry that he has received from the Lord Jesus Christ. Oh, hallelujah.
Yan ang purpose kung bakit siya ay nagpapatuloy sa ganitong labanan. Hanggang sa kamatayan. Hanggang doon sa sinabi niya sa 2 Timothy chapter 6, chapter 4, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Sinasabi niya ito na siya ay katulad ng isang kandila na nauupos na siya ay malapit nang mamatay. Oh my. And that's the soldiers of Christ. Hallelujah. Well, to be honest, kung gusto niyo maging soldiers, unang kailangan niyong gawin, tanggihan ang inyong sarili. Sapagkat hindi niyo magagawa ang mga bagay na ito hanggat hindi niyo tinatanggihan ang inyong sarili. Si Apostol Pablo, natutunan niya sa kanyang buhay na hindi na siya ang nabubuhay, kundi si Kristo ang siyang nabubuhay sa kanyang buhay. Ang gulo, no? Pero gusto kong basahin ang Galatians chapter 2, verse 20. I have been crucified with Christ. Alam natin kapag na-crucified ka kay Kristo, ikay namatay, nakapako ni Kristo. And I no longer live. Hindi na siya yung nabubuhay. But Christ lives in me. Si Kristo nang nabubuhay sa Kanya. And the life I live in this body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. Yan ang naging mindset ni Apostol Pablo. At yan ang ginagawa niya bilang isang good soldier of Christ. Hallelujah. Ang mga aral na kanyang tanggap, ang mga revelation na kanyang tinanggap, he make it sure na ito'y magpapatuloy sa pamamagitan ng pagtuturo niya kay Apostol. Sabihin natin kay Timoteo, na nasisigurado niya kapag ito'y tinuruan, ito'y kaniyang itatakbo rin naman. Kanyang itong gagawin din naman. And that is the reason, hindi madali. Hallelujah. Alam niyo, brothers and sisters, nakikita sa isang tao kung meron siyang desire at na matutunan ng isang bagay na aral ni Kristo, kung handa niyang ibigay ang kanyang attention, ang kanyang lakas, ang kanyang buhay. Sapagkat alam niya, ang kapalit nito, hallelujah, unang-una sa lahat, pakinabang sa iyong sarili, hindi kagapian. Pangalawa, pakinabang ng mahal mo sa buhay. About dun sa training, nakita natin ang hirap na mararanasan ng isang soldiers, ngunit kanyang pinili ito sapagkat ito'y para sa kanyang ikabubuti. At bukod pa ron, after the training, meron kayong mga weapons. Meron tayong weapons na ibibigay sa bawat isa sa atin. Masdan nyo ang Ephesians chapter 6, verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Alam natin, ang Panginoon nagbibigay ng lakas. Hallelujah. And that is the reason, dun tayo tatakbo sa Kanya. Panginoon, my brethren, be strong in the Lord. Sabi nga natin sa isang talata, sa Philippians, I can do all things through Christ, which give me strength. And His power and His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Put on the whole armor of God. Para sa bawat isa sa atin yan. Upang tayo ay makatayo against sa mga taktika ng kaaway, sa strategy ng kaaway, sa anumang paraan upang tayo may devour ng kaaway. Sabi niya, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Pag sinabing wrestle, alam natin ito is close fight. Hindi ito yung malayo ang labanan. It's a close fight. Kamao sa kamao.
Not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Kung mapapansin ninyo, bakit may breastplate of His righteousness? Bakit kailangan natin higpitan ng ating mga suotin? Well, ang importante sa labanan ay ang puso ng tao. Pag yan ay na-struck ng kaaway, automatic patay. That's why mga breastplate. Siguro na-imagine nyo na yung mga soldiers sa mga nakaraang panahon. Meron silang mga armor dito, may mga bakal sa kanilang mga dibdib. Stand therefore, verse 15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Yung feet shod dito, alam niyo po ba, ang mga sinusuot ng mga dating soldiers, hindi lang sneakers, hindi yung mga rubber shoes. Ang sinusuot nila ay yung mga bakal na mga high boots. Tapos ang ilalim noon ay puro pako na kung saan para ito ay kumapit sa anumang kanilang apakan. Imagine nyo ang bigat na yun. Ngunit yun ang kanilang katungkulan, kaya yun ang kanilang sinusuot. Dahilan nito'y para sa kanilang ikabubuti. Above all, taking the shield of faith, wherewith we shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Well, napakahalaga po ng shield sa labanan. Sapagkat, sa bigat ba naman ang daladala mo kapag ikaw ay pinaulanan ng mga arrows? Kung wala kang shield, di ka makakailag basta-basta. And that is the reason meron shield of faith na kung saan yun ang magiging panangga upang ikaw ay mabuhay. Alam niyo po ba yung panangga ay hindi katulad ng iniisip natin na kay Captain America? Na bilog? Hindi. Ang kanilang panangga ay parang kasinlaki nila. Ganon. At bakal yun. Kanilang buhat-buhat yun. Yun ang ginagamit nilang panangga sa pag dumating ang maraming mga fairy darts na sabihin natin ng mga araw. At yun din ang ginagawa nilang pangharang upang hindi basa-basa makapasok ang mga kabayo. Kaya ganun kabigat at ganun kahalaki at ganun kahirap. Sapagkat, uulitin ko, hindi ito flesh and blood ang labanan. Ito spirit, principalities ng mga nandito sa mundong ito. Against principalities, against power, against the ruler of darkness of this world. Well, kung hindi ka equipped ng mga bagay nito, for sure, pag dumating ang labanan, giba ka. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Well, ang ating alam, ang sword, yun ang ating ipanggagapi, which is the Word of God. Kung limitado ang alam mo sa sword na yan, baka hindi ka manaig sa kaaway. Pero kung ikaw ay may alam sa mga salita ng Diyos, a sword na yan, kaya mong gawin. Kaya mong igapiin ang kaaway. Because you know how to use the sword. Pero kung hindi mo alam kung paano gamitin ang sword na yan, o baka ikaw ay magapi. At 17, or take the helmet of salvation and the sword of Spirit, which is the Word of God. Oh well, may helmet, importante yan sapagkat yan ay protection sa iyong ulo. As verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplications for all saints. Hallelujah. And the most important thing is prayer and supplication in the Spirit. Sapagkat alam natin yan, lahat ng mga yan
Only the Spirit knows ang nasa kaisipan ng Panginoon upang tayo ay manaig. Ang 1 Corinthians chapter 2, walang nakakaalam ng kaisipan ng Diyos liban sa Espiritu ng Diyos. Kung gusto nating manalo, kailangan natin alamin ang kaisipan ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Kapag ito'y sumaatin, if we can continue praying with the Holy Spirit, He will guide you at He will tell you what will happen in the future. Ang isang soldiers ay meron ng kaalaman patungkol sa hinaharap na kanyang gagawin. Kung bakit natin ito pinag-aaralan, brothers and sisters, kung bakit natin ito pinakikinggan, sapagkat alam natin, ang kaaway ay nagdo-double effort na sa huling panahon na ito. Kung hindi natin ito mababantayan ng kaaway, pwede tayong magapi. Ngunit mabiyaya ang Diyos, ang araw na ito ay pinagkaloob upang tayo ay walang maging alam, kundi magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. As a good soldiers, nag-uumpisa yan kung ang iyong buhay ay pinagkatiwala mo sa Kanya. Pangalawa, ang pagsang-ayon natin sa kalooban niya, ang pagsunod sa anumang lahat ng kanyang ninanais. At doon natin maiintindihan as a true soldiers of Christ, hallelujah, ang gampanan nating dapat gampanan. Marahil hindi nyo pa naunawaan sapagkat marahil ang iba sa inyo ay hindi pa ganun nakikipagbaka, tulad ng pakikipagbaka ng mga heroes of faith. Pero maaalala nyo ito, ang mensaheng ito, pag dumating kayo sa labanan. Sapagkat ang tanging paraan upang ikaw'y manaig sa pamagitan naman ng salita ng Diyos at sa banal na Espiritu na sumasa bawat isa sa atin. Hallelujah. Brothers and sisters, sa pagpapatuloy, gusto kong magbigay ng isang kalagayan ng pagiging isang tunay na soldiers. Ang tunay na soldiers, yun yung mga sabihin natin na brave soldiers. Ang brave soldiers sa panahon ng Israel, kung paano sila mananaig, ito yung na-share ko na rin, ngunit gusto kong ibigay muli sa inyo ang 1 Chronicles chapter 12. Malalaman natin ang kalagayan ng mga brave soldiers na magjo-join kay David. Ang 1 Chronicle chapter 12 verse 32, ang tribe na ito ay ang tribe ni Issachar, which were men that had understanding of the times, to know what ought to do. The heads of them were 200, and all their brethren were at their commandments. These soldiers, ang tribe ni Issachar, naiintindihan nila ang kinabibilangan nilang panahon. At nalalaman nila kung ano ang dapat gawin. At kung ano ang dapat gawin ng Israelites sa pakikipaglaban. At ang bilang nila hindi ganun karami. There were only 200 brave soldiers. At ang bawat isa sa kanila ay leaders. Sila yung nagdidikta. Gawin mo to, gawin mo yan. Sapagkat meron silang kaalaman sa labanan. Bukod pa doon, alam nila ang panahon nilang kinabibilangan. At ang panahon natin kinabibilangan, kung hindi natin alam, nandiyan na pala ang kaaway, hindi tayo nakapaghanda, anong mangyayari? Kaya kang gibain ng kaaway. Ngunit salamat. Salamat dahilan, hallelujah. Nagtataka ko kung bakit sila naging merong kaalaman. Nung akin naintindihan, hindi ito hihiwalay sa banal na Espiritu sa panahon na yun. Sapagkat merong spirit na gumagawa sa kanila. At ang sabi ng Isaiah chapter 46 verse 10, ang Diyos ay may kakayanan na magdikta ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap sa panahon nilang kinabibilangan. Declaring the end from the beginning. And from the ancient times, the things that are not yet done. Can you imagine? At ang sabi niya, my counsel shall stand,
and will do all my pleasure. Kung wala ang Diyos sa kanilang buhay, sisiguraduhin ko wala silang alam sa panahon ng kanilang kinabibilangan. Ngunit ang Diyos ay sumasa kanila. And that is the reason alam nila kung paano sila makikipagbaka at alam nila kung ano ang paraan ng pakikipagbaka sa mga kapwa Israel. Ang mga brave soldiers na yun, maraming mga tribes, napakadaming mga soldiers, ngunit yun ay magiging walang halaga kung walang mga leaders na magsasabi sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Hallelujah. It's about revelation, brothers and sisters. Sometimes, ang ugali ng bawat isa, alam naman natin, kapag may labanan, nariyan ang takot. Hindi mawawala yan. Ngunit ang disenyo ng bawat isa sa atin is more than conqueror. Sometimes, hindi natin mapaniwalaan na tayo mananagumpay sa huling kapanahonan na ito, sapagkat kung titingin natin ang sa ating sarili, hindi tayo karapat-dapat. Ngunit ang tingin sa atin ng Panginoon, katulad ng kay Gideon, a mighty man of valor. Alam niyo ba si Gideon sa kanyang sarili, sabi niya, ako, a mighty man of valor, kayang pumatay ng mga Midianita, Amalekites, na katulad ng isang tao lang na aking papatayin? Paano mangyayari yun? Hindi alam ni Gideon kung paanong paraan, ngunit ang Diyos ang nakakaalam. Well, ang sabi niya, kung ikaw nga yan, totoong Diyos, patunayan mo na ako nga ay magliligtas sa Israel. Gagamitin mo ang aking lahi, gagamitin mo ako. Well, ang Diyos, hallelujah, sabi ko sa aking pa-shiner noon, hindi titigil ang Diyos na ihayag ang mga bagay, magpakilala sa iyo, ipakita sa iyo kung sino siya hanggang sa panahon na hindi mo na kaya siyang tanggihan sa iyong sarili sapagkat ikaw ay na fully convinced sa Diyos, walang imposible. Hallelujah. And that is the reason, alam natin ang Judges chapter 6, gumawa siya ng mga request, at ang request na yun ay pinagkalooban ng Diyos sa kanya. Nung siya ay na fully convinced, sa Judges chapter 7, hallelujah, sabi niya, tawagin mo na ang mga gustong mga soldiers na lumaban sa Amalekites at saka sa mga Midianitas. Ang daming pumaroon. Ang sabi ng Diyos, marami sila. Sabihin mo, ang takot ay umuwi. Buti si Gideon, sa kalagayan niya, tinuruan na siya ng Diyos. Nagpakilala na ang Diyos sa kanya. Na-prove niya, ang Diyos ay kasama niya. Hindi siya bumuwi. Pero yung mga soldiers na yun, ay umuwi dahilan sa takot. 22,000 ang umuwi. Bakit? Sapagkat hindi hayag sa kanila kung ano ang mangyayari sa kanila sa hinaharap. At ang sabi, napakadami. 10,000 pa. Gideon, madami pa. 10,000. Sabihin mo, pumunta doon sila sa ilog o doon sa batis at uminom sila. At ang uminom na katulad na parang aso, ay pauwiin mo. Ang mga hindi uminom na katulad ng aso at uminom at sinalok sa pamagitan ng kanilang kamay, yun ang itira mo. At alam niyo, brothers and sisters, 300 soldiers lang ang nanatili. Alam niyo kung bakit? Ang mindset ng soldiers, yung brave soldiers, alam nila kung ano ang kanilang pagkatawag sa panahon na yon. Alam nila na hindi safe sa panahon na yon. Anytime na pwede silang panain. And that is the reason ng kanilang pag-inom, hindi nakatungo, kundi nakaganyan. Nakatingin sa hinaharap. Kung merong pana na papunta sa kanila, makakailag sila. Pero yung mga sumbasog na uminom doon sa tubig, siguradong patay yun kapag pinana. Nakadesign ang soldiers sa labanan. Alam nila ang kanilang gagawin. At ang kanilang ginawa, hallelujah, ginamit sila ng Panginoon, hallelujah, hindi sa kanilang sariling lakas, kundi ang kanilang ginawa ay parating sinasabi kay Gideon, yes, Master, yes, Captain, or yes, Lord, kung anong instruction mo, yun ang gagawin ko. At ginamit ang 300 soldiers, and there is the power of yes, at ang lahat ng Midianitas, Amalekites ay nangamatay sa panahon ng labanan kay Gideon.
at ang kapurihan ay nauwi sa Diyos. Hindi yan sa dami, hindi yan sa lakas, kundi sa Diyos na sumasa bawat isa sa atin. Well, ang labanan natin, brothers and sisters, not flesh and blood. Magagapi mo ang kaaway. You are more than conqueror. Sapagat ang Panginoon, ang tinanggap mo sa iyong buhay, nakipag-away ka nga sa kaaway, ngunit hindi ka nilubayan ng Panginoon sa iyong buhay. Nariyan siya na palagi kadikit mo. Sabi kay Joshua, patay na si Moses. Sa panahon na ibinibigay ko ang pangakong lupain, mawawala na ng mana, mawawala na ng mga pugo na karne. Paghihirapan nyo na kung paano kayo makakakain. At ang sabi niya, bago nyo maangkin ang inheritance na yan, kailangan nyo munang makipagbaka. Hanggang sa huli, ang pangako ng Panginoon, hallelujah, ay makukuha lamang ng mga mananampalataya na handang makipagbaka. Nung una pa man hanggang ngayon, hallelujah, sabi naman ng Panginoon, ng Diyos kay Joshua, hallelujah, ang iyong gagawin lamang is take courage. Huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Take courage. Kung paano ako kay Moses, ay gayon din ako sa iyo. It's the same God na nangako sa pinili niyang mga anak at it's the same God na pinangakuan niya sa panahon natin ngayon. And that is the reason, ang Romans chapter 8, that we are more than conqueror, yan ay mahahayag. Yan ang pangako ng Panginoon at yan ay magiging hayag sa bawat isa sapagkat alam mo, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bakit more than conqueror? Sapagkat wala kang ginawa, ngunit ikaw'y nanaig. Hallelujah. Ano ang ginawa mo? Well, ang ginawa mo, ibinigay mo ang iyong pasya, ibinigay mo ang iyong buhay, at hinayaan mo ang Panginoon gamitin ka sa kalooban niya. At masusumpungan ang kalagayan natin, ang more than conqueror. Hallelujah. Alam niyo po ba, brothers and sisters, habang ako nakikinig sa panahon na yon, ng gawain doon sa Masbate, ang isang mangaral ay nagsabi, nasa good soldiers, kapag ang isang kakampi ay naging gapian, sabihin, natalo ng kaaway, tinamaan ng weapon ng kaaway, nasaktan. Ang sabi doon, it is a time to carry the burdens. Diba nakikita natin sa labanan sa soldiers, walang iwanan? Kapag meron dong nakahandusay, kahit patay na nga, kinikerry pa rin nila, ibinabalik nila sa kampo, sapagkat ganun kahalaga ang pagkakapatiran, ang pagiging soldier sa panahon na yun. Ang Galatians chapter 6, hallelujah, ang sabi doon, ang good soldiers, hallelujah, ay kanyang kinikerry ang burden na meron sa isa na kapatiran. Walang iwanan. Bear one another burden so you fulfill the law of Christ. Hallelujah. And that is the reason, hallelujah, ang bawat isa, kapag meron nakitang bagsak na gapi, na kaaway, hindi yan, ilalaglag mo pa. Iwan ka na kasi mahina ka. Di ba ganun yon? Kapag may mahina sa labanan, ang ginagawa, sinasacrifice. Pero hindi. Ang good soldiers, kanyang ikikerry. Hallelujah. Laban tayo. Magpalakas ka sa Panginoon. Akahin kita sa Panginoon. At kapag ikaw'y nakabawi na, palakasin mo naman ang nangihina na katulad ng iba. Hallelujah. Oh my. Yun ang characteristics ng good soldiers. Pag ikaw'y nakabawi na, sabi kay Peter, palakasin mo naman ang iyong mga kapatid. Ang Panginoon na nagsabi niya. Hallelujah. And that is the reason, ang Isakar, ang tribe ni Isakar, ay nakadesenyo hindi lamang sa panahon na meron siyang kaalaman, kundi ang sabi sa book of Genesis, he is just like a donkey. The donkey that can carry loads. Ang Isakar na yan, hallelujah, ay meron siyang disenyo sa kanyang sarili na i-carry ang loads ng ibang nangangailangan ng tulong. Genesis chapter 49 verse 14. Isakar is like a donkey that has worked too hard. He will lie down under his heavy load. He will see his land in his present and that his resting place is good,
but he will agree to carry heavy loads. He will agree to work as a slave. Oh my. Alam natin ang donkey. Sa panahon, in the Old Testament, in the desert, ang donkey, ang isa sa ginagamit na unclean animal upang magbuhat ng mga dalahin ng mga tao. Well, itinulad ito kay Isaacar, na itinutulad din natin sa panahon natin ngayon. Carrying one another burdens, and you will fulfill the law of Christ. Walang laglagan dito, kundi buhatan. Tulungan. Walang iwanan, kundi sama-sama hanggang sa katagumpayan, sa kawakasan. That is the true soldiers. That is the soldiers. That is a good soldier. Well, marami pa, but I believe ang time ay tama lang sapagkat meron pa tayong announcement. Hallelujah. Tandaan natin, brothers and sisters, ang good soldiers of Christ, unang-una, kailangan ang kanyang sarili ay kanyang matanggihan. Ibig sabihin, he is willing to die to his master. He is willing to follow to his master. Pangalawa, ang good soldiers, ang lahat ng tinuro sa kanya upang magpatuloy ang labanan, kailangan niyang ibahagi ito sa kanino man na kaniyang nakikitang na pagkakatiwalaan na magpapatuloy ng labanan. Marahil ito ay aral ng Diyos, marahil ito ay aral ng Panginoon, marahil ito ay isang paraan upang ma-preserve mo ang iyong mga mahal sa buhay. Ipasa mo sa Kanya ang baton upang magpatuloy ang labanan. Pangatlo, ang attitude, ang character ng isang good soldiers, ang kanyang mindset, ang gusto lamang niya is ma-please ang kanyang master. Ma-please ang kanyang captain. Sa anong paraan? Hallelujah. Sa paraan ng pagsunod sa anumang kalooban ng kanyang master, ng kanyang captain. Hallelujah. At pang-apat, brothers and sisters, a good soldiers, hallelujah, ay kayang dalhin ang bigat ng kanyang mga mahal na kapwa soldiers upang ang pananagumpay ay matamo. Carrying one another's burden. Sapagat ang babalikan ng ating Panginoon ay hindi iglesyang bungi-bungi. Ang babalikan ng ating Panginoon sa huling panahon na ito, ang iglesyang iisa. Walang laglagan, walang iwanan, kundi buhatan at tulungan. Tayo tumayo, hallelujah, hallelujah sa tanghaling ito. Bago tayo manalangin, ating awitin ng ating inawit kanina, Be unto me. Hallelujah. At ang kaisipan ng soldiers, hallelujah, obey first and no complain. Hallelujah, Lord. Tulungan mo kaming maging totoong soldiers, as spiritual soldiers of Christ sa huling panahon ito. Hallelujah. Namang yung sinabi, Panginoon, ito'y mangyari sa bawat isa sa amin. Nakita namin ang mga traits, nakita namin ang mga character ng mga true good soldiers. Let it be in our heart. Let it be in our life. Maging realidad ito at hindi lamang ito isang kwento na aming napakinggan, kundi ito isang aral na aming dapat pakaisip-isipin at ito ay aming isabuhay. O dakilang Diyos, sama naming banal na nasa langit, ang iyong mga salita, Panginoon, na naipahayag sa umagang ito, sa tanghaling ito, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat, Lord, tinuruan mo kami, Panginoon, kung ano ang dapat maging traits, maging character, mapagkakakilanlan ng totoong mabuting sundalo mo, Panginoon.
hallelujah, ang mabuting sundalo, hallelujah, sa kanyang sarili ay walang anuman, kundi ang kanyang dinidesire ay mai-please ang kanyang captain. Lord, you are our captain. You are our hallelujah, hari, hallelujah, sa aming mga buhay. And we are your children, and we are your servant, Lord. Hallelujah, Lord, kung ano ang iyong nais, Panginoon, gayon pa man, ang bawat isa sa amin ay susunod lamang, Panginoon. Walang anuman, Panginoon, hallelujah, ang aming kalakas kung ikay wala sa amin. Ngunit Lord, sumasampalataya kami, Panginoon, sa huling panahong ito. The very time na ikay nagsusugo ng mga salita, alam namin meron darating na pagsubok o labanan na mangyayari. Ngunit salamat, inihanda mo kami, Panginoon. At hindi mo kami, Panginoon, tinuruan na maging sa aming sariling kalakasan ang labanan, kundi tinuruan mo kami na dumipende sa iyo, Diyos. Hallelujah, the captain of host. Hallelujah, na kung saan, hallelujah, na may kakayanan na magdikta kung ano ang dapat namin gawin, Panginoon. Lord, kung wala ka sa aming buhay, walang anuman kami. Salamat, Lord, sapagkat iyong isa sa katuparan ng iyong mga salita sa huling panahong ito. Hallelujah, mayroong mga mananampalataya, a more than conqueror. Sapagkat, hallelujah, sinabi mo, cheer up, brothers and sisters. Hallelujah, sa akin ay kayo may tunay na kapayapaan. Ngunit sa sanglibutang ito, maraming mga persecutions. Ngunit ang sabi mo, Panginoon, ito'y aking napagtagumpayan na. Hallelujah, at ang sabi ng 1 John chapter 4, greater is He that is in us, hallelujah, than He is in the world, hallelujah. Kung bakit kami mananagumpay, dahilan ikaw ay sa amin, na nasa aming puso, na higit na nanagumpay, na gumagawa sa aming buhay. Hanggang sa panahong ito, dumating mga pagsubok sa aming buhay. Ito ay labanan sa sakit, labanan sa anumang uri ng mga depression, labanan sa anumang uri ng mga pagsubok. Ngunit Lord, ang lahat ng ito sa kinaduduluhan, hallelujah, ay kapanagumpayan, sapagkat ikaw ay tunay na sumasa amin. Lord, be it unto me your word na yung isinaysay sa tanghaling ito, mangyari at maging hayag ito sa aming buhay, upang tanggapin mo ang kaluwalhatian, upang tanggapin mo ang pasasalamat, upang tanggapin mo, hallelujah, ang aming mga puso, ang aming mga saysay ng aming labing putik, dahilan sa iyo, God, kaya kami nananagumpay, dahilan sa iyo, Diyos, kung bakit kami nagpapatuloy, dahilan sa iyo, Diyos, sa iyong mga salita, hallelujah, nagpapatuloy. Ngunit salamat, Panginoon o Diyos, hallelujah, dahil hindi mo kami hinayaan mga maging walang alam sa huling panahong ito. Maraming salamat po, Lord. Purihin ka, Panginoon. Dinadalangin ko po, hallelujah, ang mga anak sa oras nito, Lord. Alam mo ang kanilang pinagdadaanan. Alam mo ang bawat isa, Panginoon, ang bawat labanan. Merong mga naglalabanan dito sa kanilang sarili na nahihirapang lubos. Ngunit, Lord, ang aking dalangin, huwag mong alisin ang labanan na yan, kundi samahan mo sila sa labanan na kanilang pinaglalabanan. Hallelujah. At ikaw ang siyang gumawa, Panginoon, upang sila'y managumpay sa anumang uri ng kanilang labanan, at sasabihin nila, ako'y nanagumpay dahilan sa Panginoon na nasa akin na gumagawa, na tumutulong sa akin. Dalangin namin, Lord, magpakahayag ka sa huling panahong ito, knowing na yung sinabi, you are greater, hallelujah, na nasa amin kaysa dito sa Espiritu na gumagawa sa sanglibutang ito. Patunayan mo to minsan pa sa bawat isa. Patunayan mo sa mga bawat na mayroong mga dinaranas ng mga pagsubok, upang sa gayon, hallelujah, mapagtanto nila, hallelujah, na hindi ka, Panginoon, hallelujah, nag-iwan sa amin. Kung marahil hindi ka namin nasusumpungan dahilan sa aming mga kaparaanang hindi tama, ngunit Lord, aming narinig, Panginoon, ang tamang palang dapat gawin, Panginoon, ay dumipende lamang sa iyo, magpaakay sa iyo, magpaturo sa iyo, knowing that they are that led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ito, Panginoon, ay makita sa aming mga buhay sa huling panahong ito, upang makita at masumpungan, hallelujah, ang mga mananampalataya, a more than conqueror, a mighty man of valor, hallelujah, na kayang gumapi ng kaaway, at wala sa iyong imposible, O Diyos. And that is the reason, Lord, hallelujah, ang tao ay papapurihan ka, pasasalamatan ka, luluwalhatiin ka, sapagkat sa iyong mga kamanghamanghang gawa na gagawin sa aming mga buhay. Minsan pa sa iyo mawi mataas sa pagdakila, pasasalamat, pagluwalhati, sa iyo lamang may balik ang lahat. Ito, Panginoon, ang aming sinasamo sa iyo. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen.
hallelujah. Oh, hallelujah. Oh God, hallelujah. Oh, salamat, Panginoon. Hallelujah. Kayo'y manatili sa aking mga salita, Yes, Lord. sapagkat ito ang aking mga bagay na aking sinasalita. Ito ang panahon na kung kayo ay dapat manalangin, 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 manalangin at manatili sa aking mga salita. Ako ang liwanag, ako ang katotohanan, ako ang daan at ang buhay. Ako lamang ang tanging buhay na inyong kailangan sa bawat araw. Yes, Lord. Kayo ay maging tapat sa aking mga salita. Sa bawat sandali, ibigay niyo kung ano ang inyong magagawa. Yes, Sapagkat ako'y natutuwa, ako'y nalulugod sa mga naglilingkod ng tapat sa aking mga Hallelujah. salita. Thank you, Lord. Ito ang aking mga salita. Oh, Lord. Ito ang aking mga salita na dapat ninyong malaman. Inyong lakaran, inyong pamuhay. Ako ang inyong Panginoon, Diyos na buhay. Ito ang sabi ng Panginoon. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. You vindicating your words through signs and wonders. You sealing it by the signs and wonders. Ang mga salita na aming mapapakinggan, Lord, ito hindi gawa lamang ng isang tao, kundi ito rin ay ayon sa mga salita na aming napakinggan, Lord. And you're truly vindicating this. Hallelujah. At ang panahon na aming kinabibilangan ay totoong hindi na nagbibiro, Lord. At yung nais mo ang bawat isa masumpungan sa kalagayan na laging nananagumpay sa anumang uri ng labanan. Alam namin, Lord, iyong isinasakatuparan ng iyong mga salita. Sa huling panahon na ito, masusumpungan ng mga mananagumpay kay Kristo sapagkat hindi sa kanilang lakas, kundi sa iyo, hallelujah, na sumasampalataya, na sumasa amin na gumagawa. Hallelujah, hallelujah. To God be all the glory and all the honor and all the praises and all thanksgiving sa iyo lamang, O Diyos, mauwi ang lahat. Kunin mo ang kaluwalhatian sa pamagitan ng iyong mga anak na narito, Panginoon, na totoong sumasampalataya sa mga salitang kanilang napakinggan. Kunin mo ang kaluwalhatian sa mga pusong nagpapasalamat, sa mga pusong kinatagpo mo ang kanilang pangangailangan, at ang mga pusong handang magpakumbaba at magpaakay sa iyo. Kunin mo, hallelujah, ang kaluwalhatian sa mga buhay na handang ipaubibigay sa iyo, Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyo. Salamat, hallelujah, sa iyo mga salita. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. The less that we can do, Lord, right now, kundi ikaw ay purihin, pasalamatan. Hindi mo kami nilagpasan. Kinatagpo mo ang aming pangangailangan. Maraming salamat po. And we are expecting more sa mga darating na panahon ng bawat isa, hallelujah, masusumpungan, hallelujah, sa kalagayan na naparating na nagumpay sa kaaway. Salamat sapagkat ikay sumasa amin. Salamat sapagkat hindi mo kami pinaiiwan, hindi mo kami pinababayaan. As you with sa pagsama sa mga lingkod noon, you're the same God na sumasama sa hanggang sa panahon namin ngayon. And you're not changed, O God, sa iyong paraan. Walang iba kundi sa paghahayag ng iyong mga salita. Maraming salamat. Hallelujah. To God be all the glory.